Ating pong tinatawag ang Philippine Vice President Sara Zimmerman Duterte. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Maaari po siguro muna kayong maupo. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Upo muna siguro para yung mga nasa likod makakita din. Kawawa naman yung nasa likod. Okay? Dahil kayo ay sumisigaw ng Duterte, suspended na kayo lahat bukas. Suspended kayo, suspended. Joke lang. Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you muna dahil baka sa sobrang daldala natin, mamaya sa sobrang pagbibigay ng mensahe ay makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating pasasalamat ngayong araw na ito. We would like to thank the Hong Kong government and the Hong Kong police for their cooperation, for their support to our Thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at lahat ng mga first-timer na nakakita sa akin. Sabi nila, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Ay, Macau! Hello! Maraming salamat. Okay. Sabi niya, ang ganda mo pala, bakit mukha kang... Bakit mukha kang Shrek sa mga picture mo sa internet? Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina,
maganda talaga yan. Tayong lahat yon. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin, pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda. Dahil, ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? 4. 4 ang Miss Universe na winners ng Pilipinas. Kaya, ibig sabihin, global ang beauty ng Filipina. Kaya, bago ang lahat, sabihin niyo sa lahat ng kaaway ninyo, Pilipina ako, maganda ako. Sabi natin, 'di ba? Para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Nauna ang pasalamat ko sa Hong Kong government, pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito, para sa magandang araw na ito, at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, mag-ayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at magtampo. So, isa-isahin ko lang ang mga grupo na kailangan natin pagpasalamatan. Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin pagpasalamatan kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat, mga kababayan namin, mga kababayan namin dito sa, ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pang galing sa China, at merong galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan magplansya. Yes, mag-day off, pero kailangan niyo labhan yung damit ninyo. Kailangan ninyo magpa-parlor kasi, 'di ba? Araw ito ng pagpahinga. Kailangan maglinis ng inyong bahay. Kailangan magpa-pedicure. 'Di ba? Kailangan magpa-dentista dahil araw ito ng pagpahinga. So kailangan ayusin lahat ang sarili. Ang para sa sarili. Pero binigay ninyo ang oras ninyo at araw ninyo ngayong umaga na ito para sa atin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At alam nyo, kanina habang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami. Ang ganda ng weather ninyo dito sa Hong Kong, no? Nakakaganda siya ng kutis.
Anong sabi namin na nakatira sa Pilipinas at yung mga nakatira sa mga kababayan natin sa Middle East? Sana all malamig ang tinitirhan. Sana all maganda ang kutis. Kaya isa din yan sa dapat ninyong ipagpasalamat sa Diyos. Nandito kayo sa lugar na hindi magulo, maganda ang klima, at lalong-lalo na nandito kayo dahil meron kayong hanap buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin, dahil walang oportunidad sa ating bayan, ay nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pagpasalamatan, yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo rin na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Pagpapasalamat, ulitin ko sa Diyos, sa Hong Kong government, Hong Kong Police, sa KOJC, sa inyong lahat, mga kababayan namin na nandito, at syempre kailangan natin pasalamatan ang PDP laban. Parang tinanggal na ata nila ang laban, no? PDP na lang, no? Opo. Ha? Okay, suka. May dala sila para sa inyong lahat. Inutusan silang bumili ng suka. Nagdain taon silang sinamak. Sa gusto. Nagdala po sila og pinakurat. Kinsay gusto. Okay. Bagay na sa lechon Macau og pinakurat. Kaganina bitaw, naglakaw ko dito. Kanaganing, ay, sorry. Kanina, naglalakad ako doon. Yun bang nakabitay ng mga lechon Macau ba yan, no? Sa isip ko kanina. Sabi ko, kakain kaya muna ako. So sabi ko, ay hindi, picturean ko na lang muna. Andito sa aking cellphone yung roasted duck at yung roasted goose. Roasted goose. At tikman ko nga yun. Balikan ko. Roasted goose at yung parang lechon Macau. Bagay sa suka. Ano pa ang bagay sa suka? May oras pa ba ako? Baka bigla na lang ako paalisin dito. Ano pang bagay sa suka? Ang ating chorizo longganisa. Diba? Bulad. Chicharon. Mangga. Mangga at suka. Kinilaw. Bulad, galunggong. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat nauutusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkaing masasarap, kailangan ng suka. Alam niyo, wala sa listahan ko yung speech na suka na yan.
Actually, wala akong listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala akong listahan ng speech. Pero yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Mantika, suka, ganyan. Noong kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yang mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke. Ng Coke. I'm sorry. Totoo yan. Hindi joke yan, ha? Totoo yan. Alam nyo, di ba, tag 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Or less pa nga ata siguro? 5 pesos? O, mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos ang pera natin, yung papel na green na 5 pesos. Oo, yan yun. Pero totoo yan, ha? Hindi, Coca-Cola, ha? Kasi kayo naman, pag sinabing Coke, tapos wala pang noon, wala pang 1.5, 2 liters. Litro lang yan. Litro lang yan nung kapanahunan natin. So yun. So, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Papasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit anuman ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayaw na. Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Anong words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil
wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, nako, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. So yaan po, hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko kaya bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ba ako pwede, sir? Go lang daw. Go. Ay, hindi kami pwede mag-abot ni PRD kay kasabon na pud ko oton. Kibaw mo nang nagsayo ko. Tagalog din. Alam nyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, 6:30 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m., 8 a.m. 4 yung alarm ko. Para hindi kami mag-abot ni President Rodrigo Duterte. Kasi pagagalitan na naman niya ako sa mga pangyayari. No, hindi naman siya nagagalit. Actually, mabait. Kumalma na si PRD nung medyo nagka-edad na siya. Mahal ko kayo. Magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin na nasa hotel. Hotel. Kayo ba yun, ma'am? Opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon sa hotel. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Pero bakit, ma'am, wala kayong dala na roasted goose? I'm sorry, may dala kaming suka. Kayo, walang dalang roasted goose. Joke lang. Pero salamat Salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayong gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at winelcome nyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod ko po na pagpapasalamat ay personal po sa akin. Para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa China, sa Hong Kong, sa Macau, dahil noong 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya papasalamat po ako dahil from 2016 hanggang 2025 ay nandyan pa rin kayo at nandito pa rin kayo para sa bayan. Maraming salamat. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020.
At sa susunod na halalan sa 2020, joke lang. Joke. Sandali lang. Okay. Papunta na po ang suspension order. Sige. Sige. Maraming salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. So nakita ko na I think 98% lahat ng OFW votes ay para sa akin. Kaya doon ko naramdaman na parang baka siguro manalo ako. Kaya maraming salamat sa inyo. Ang susunod ko po na pagpapasalamat ay sa akin pa rin, para sa inyong lahat, sa suporta ninyo sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kayo lang po ang sumusuporta sa OVP, ang buong gobyerno po ay iniwanan na po ang OVP. Maraming salamat. Yung satellite offices po namin sa iba't ibang lugar ay naningkamot. Ano sabihin naningkamot? Nagsisikap. Yung satellite offices po namin ay nagsisikap na mahanap yung mga geographically isolated and disadvantaged areas at hindi lang nakatuon sa National Capital Region. Kaya salamat po sa suporta ninyo sa Office of the Vice President. Ang susunod po na pagpapasalamat ko ay ang mahal ko kayo. Kaya po hindi ako hindi ko maiwanan ang aking katayuan, tama ba? Pwesto, posisyon. Dahil sa inyong lahat. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuuna namo. Sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makaserbisyo o makapagtrabaho sa ating pamahalaan. Sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makasilbi sa ato ang nasud. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Okay. So yan na po ang aking mga pagpapasalamat. Meron pa ba akong hindi na Maraming salamat, ma'am. Ang sunod ay lilipat na po ako paminaw sa mo ba? Kadyot lang ba? Alas 12 na. Alas 12 na. Kinsay magpakaon sa ato adin eh. May pagkaon? Anay, Jollibee. May pagkaon? Anay, Jollibee. May Jollibee daw, sabi ni ma'am. Okay. So, hindi daw tayo kakain lahat para sa bayan. Okay. Sige, okay lang. Kailangan ko din naman magpa-reduce, so okay lang. Ma'am, darating tayo dyan sa ayuda na yan, ha? Wait lang. Kasi, tuloy-tuloy ko na, ha? Ang susunod ko po ay ang dahil pagpapasalamat po ito kay PRRD, former President Rodrigo Duterte, ay mag-share ako sa inyo ng aking pagpapasalamat sa kanya. Medyo mahaba itong kwento na ito, so mamaya nyo na singilin yung mga suspension order ninyo. Alam nyo, isa lang. Sa lahat-lahat siguro ng pagmamahal or generosity ni former President Rodrigo Duterte, isa lang ang stand out. Nag-iisa lang ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na ginawa ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa akin. Nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking yan. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. Malay natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Okay. Isa lang. Paulit-ulit yan pag napapaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya
at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi niya ako tinigilan. Alam niyo, si PRD, yun pong mga nasa harap, kailangan niyo po umupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. 'Di ba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Yan. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siyang galit. So, sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So syempre, pag ikaw bata ka, 'di ba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay lumalaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. Kung hindi ka... Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Andyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay paulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako. Alam ko na magiging doktor ako. Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exam sa college, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges and universities. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result, nakalagay doon, na waitlist ako sa political science. So sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun UP Diliman. Tapos political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Naggalit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Tapos sabi niya, hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan
aakyat ka, totoo ito, sinabi niya, aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army at ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, Ma. So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor, so mag-pre-med ka na lang. Okay. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, papunta akong doktor, so binilisan ko yon, natapos kaagad ako. And then, ito na. Mag-medicine na. Sobrang excited si President Duterte na magpapasok na ako ng medicine proper. Siya ang pumili ng paaralan. Siya ang pumili kung saan ako titira. Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na, na-enroll ka na, may bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Ganyan siya ka-excited. Sige ma'am, ipa-adapt kita sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Ganyan siya ka-excited noong ako ay medicine na. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. 1 taon pa lang, 1 year, actually 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam nyo yung, bakit madali para sa kanila, nahihirapan ako, sobra. Tapos dumating ang second sem na halos hindi na ako pumapasok. So kinabahan na ako. Kasi 'di ba sa probinsya, 'di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off 'yon. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class of ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makakauwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uuwi ka, drop out. Nag-apply ako ng, naisip ko pa noon, pinag-iisipan ko, ang kapalaran ko, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nagdesisyon ako, San Beda College na lang yung bukas sa mga exams, entrance exams. So hindi ko pa sinabi kaagad sa mga magulang ko na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver. Sabi niya, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite. Lagi kaming nandyan sa Menjola. Nung nalaman niya na nasa law school ako, sobrang, I think mas masaya siya nung nalaman niya. Mas masaya siya, mas excited siya noong ikumpara ko nung papasok ako ng med school, nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba, hard love. Hard love yung generation ng parents natin, mga magulang natin. So,
nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Ganyan. Ganyan siya kung, di ba pangit pakinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para idikdik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako nun eh. Ganyan kabait ang nanay ko. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya nung tatay ko. At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3. 5 points ang layo namin sa grado. Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, pag every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aral eh. Kung nag-aral ako, top-notcher ako eh. So ngayon, doon, nakita ko na iba na siya kung hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa paningin niya. Ganyan yung emphasis niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan, oh, anong grade na ito? Anong eskwelahan? O ito, anong grade na? Anong eskwelahan ito? O ito, anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng apo. Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na? Saan mo gusto kumain? No. Pag makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako nung 2022, lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma ko ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo, na huwag ninyo silang tigilan. Dahil minsan ako, pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, college graduate naman pero wala namang trabaho.
Pero, iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba talaga yun. Iba yung oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kesa natapos lang ng grade 3, grade 4. At madami yon. Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high school, ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, wag nating tigilan ang ating mga anak. Paulit-ulit talaga yan. Edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila. Pagpapasalamat para kay PRRD para sa edukasyon. Ang susunod po ay ang pagpili natin ng kandidato sa 2025, ngayong darating na buwan. Kay bao mo na tagam, nakakaon ba akong tagam atong 2022, no? Yan lagi ang, meron pa isang beses, Bisaya, sa Cebu. Ay, sa Cebu ba ito? O sa Cagayan de Oro. Basta, usually kasi pag Bisaya, di ba, diretso na sila istorya, wala na sila break. Wala break. Ana siya sa kon. Inday Sara, anak ko, yes ma'am. Ana siya, nakakaon kag tagam, no? Ana na lang ko sa iya ha. Sagdi na lang, ma'am. Basta ikaw, makakaon ka og sakto, okay na ko. Ayaw ko kasi, masakit sa akin ang sabihin ang sorry sa inyong lahat. I-explain ko na lang. Kasi alam nyo, kahit saan ako pumunta, sabihin ko sa inyo, sa Samar, ito talaga mga maalala ko eh. Samar, Pangasinan, Batangas. Dito sa Mindanao, sure na moingon na siya, moingon na gyud na sila o imuhaning sala tanan. Wa na nay lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Parang kahapon ba yun? Ay, kahapon. Kasi dinala ko yung guest ko sa Disneyland. So na ay mga taga Cebu. Ana ang mga taga Cebu. Kibaw ba ka Inday Sara no? Nabudol ba may tungod nimo? Ang sa Samar, sabi sa akin, maalala ko yun, kibaw ka, hindi sana, Tagalog siya, kay kanang waray man, ay, sanang waray man na sila dito, no? So, nagtagalog siya sa ako, ah. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Lalaki pa, ito siya niya, senior ba? So, wa na lang yun ko ni Kuan, na lang ko, pasensya na, sir. Pasensya na. So, akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala. Hindi totoo ito. Akala ko kasi, gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas, kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi, ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabudo lagi. Kasi ako,
sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatago, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Nag-vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. 'Di ba? Kasi paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. 'Di ba? So sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong, sandali lang ma'am, mamaya na yung president mo. Wow. Sandali lang. So nung mayor ako, ano ba yung targets ko as mayor? 'Di ba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration ni President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4, most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam nyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So nung taga-Pakibato mo, ma'am, Mobi again na ingon ni PRD, insya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw kalaban sa mga sundalo. Ayaw, ganda din na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal, na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo, ganyan. Napagalitan niya ako. So sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years, or 4 years, in 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you. Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil sabi nga ni Pastor Kibuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there is a reason for what is happening. So yun yun. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage.
mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba ya Inday Sara dahil sa iyo? Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Diba? Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example, ha, ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tapos sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AIX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin ibenta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saad? Unsa sa Tagalog ng promise? Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere? At sumama sa iba? Ganyan ang pangalawa na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na to binoto, ha? Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontra sa akin, kahit isa, nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member
ni Marcos Sr. Ang tatay ko, Vice Mayor, Mayor, President. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang maitutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga, totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. Si Ma'am Gemma, ay, shh daw. Shh. Diba? Hindi pwede yan. Hindi na pwede. Kasi yan yung ganun tayo dati. Oo, eto. Tinanong ko isang beses dito sa Manila, sa NCR. Tanong ko, Ma'am, sinong kandidato niyo sa mayor? Sabi niya, si ano, ganito ang apelido. Sabi ko, di ba sila din yung mayor dati? Sabi niya, oo, yung uncle niya. Sabi ko, so bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya, nasubukan na kasi. So, syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero nakita ninyo ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go, bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So, mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? 3, huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay, hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya, ay iboboto na ninyo kaagad. So tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Diba? Saan nanggaling ang abilidad niya? Siyempre, kung saan yung bilihan ng suka, doon yan sa shortcut na daan. Hindi yan sa malayo na daan para mabilis dumating ang suka. Pangalawa, inutusan bumili ng suka. Napadaan sa barkada. So, ang sinabi ay, ayun na ng manggamamba, kadyot lang, ma'am. So, ang sinabi niya ay, pare, pahatid naman ito ng suka namin sa bahay kasi kailangan yan doon. Dito nang muna ako. 'Di ba? Abilidad.
So, mahalaga yan. At kailangan natin pag-isipan itong eleksyon na ito. Kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng kandidato. So yan, ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong araw na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng edukasyon, at mensahe ng pagbabago kung paano tayo pumili ng ating mga senador. Ay, hindi lang senador, governor, mayor, lahat ng ating mga public officials. So yan po ang aking... Ilang oras yun, ma'am? 1 hour? 1 hour na mensahe sa inyo. Sana ay, alam nyo, gusto ko lumapit sa inyo. Kasi gusto ko personal yung pagpapasalamat. Kaso pwede ba na wag tayo magkagulo? Kasi kanina sa labas, nasisigawan na ako ng pulis. Nasisigawan na niya ako kasi medyo nagkakagulo kami doon sa picture taking namin sa labas. So, pwede ba ako mag-hello lang, hello sa inyo, tapos wag lang tayo magkagulo kasi baka palayasin tayo dito. Ulitin ko, maraming salamat, magandang tanghali sa inyong lahat. Dagan salamat, maayong udto sa inyong tanan. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte.